I would like the people to know you have given us really almost the foundation of your talk tonight and probably your answers. Na bakit pumayag ang Pilipinas na umatras tayo? I would like to know if you know what drove Aquino to reach that decision to order the Navy to retreat. Taumbayan Pakinggan dito sa Boses ng Katotohanan. Mapakinggan ninyo aking damdamin tungkol dito sa usapin natin sa West Philippine Sea. Sa totoo lang, Mr. President, hinawakan din namin yung problema na yan noong panahon ni Presidente Marcos. Pero noon mas madali ang trabaho namin sapagkat hindi kagaya ngayon, ang China ay hindi pa masyadong malakas noon ang kanyang puwersa. Wala silang Navy, wala pa sila dyan sa West Philippine Sea, kaya madali ang aming trabaho noon. Ngayon, sa inyong panahon, medyo mahirap ang katayuan ninyo at binabati ko kayo sa inyong approach dito sa ating usapin sa West Philippine Sea. Hindi natin kailangan ang mainit na ulo dyan sa bagay na yan sapagkat yan ay malaki ang kaugnayan niyang usapin na yan, hindi lamang sa ekonomiya ng Pilipinas kundi sa seguridad ng ating bansa, ng ating mga kababayan, at lalong-lalo na itong lupain natin na minana natin sa Espanya at sa Amerika. Kaya po, ako'y nagagalak sapagkat pinakinggan ninyo ako at pinangangako ko sa inyo na kung kailangan ninyo ang serbisyo ko, gratis et amore, para sa bayan, para sa inyo, para sa ganon ay makatulong sa inyo, Mr. President. Salamat po. I'd like to thank you for this rare privilege given to me by you, accommodating me and the Filipino people. You can proceed now, sir, with your narrative for tonight. Alam niyo itong South China Sea ay masalimuot na usapin ito sapagkat ang China ay kaya gumagalaw dyan sa lugar na yan sapagkat nauukol yung bagay na yan, yung lugar na yan sa kanyang katayuan bilang isang bansa dito sa ating planeta. Pag may mga ibang bansa na makahawak niyang lugar na yan, ay palagay ko mahihirapan ng China sapagkat 80% ng kanilang enerhiya at pati na ang kanilang mga pagkain sa China ay dumadaan dyan. At yan ay importante sa kanilang seguridad. Ganon din ang Hapon. Lahat ng kanilang pangangailangan na enerhiya, 60% ng kanilang enerhiya dumadaan din dyan. Ganon din ang Taiwan at lalo-lalo na ang South Korea. Kaya dapat kailangan na friendly ang approach natin dyan, hindi hard, assertive, and aggressive approach. Sapagkat kung hindi tayo magkakaunawaan sa China, ay madadamay ang interest ng ating mga kababayan, ang ating ekonomiya, pati na rin ang ating seguridad dito sa usapin na ito. Mr. President, ako po bilang isang Pilipino at isang nanungkulan din, ako po ay anumang oras kung kailangan nyo ang aking tulong sa mga anuman na bagay sa ating bansa,
gratis et amore. Tawagin lang ninyo ako po. Sir, ang totoo niyan, ang bayan ang nangangailangan sa inyo hanggang ngayon. Ako, second lang ako doon sa linya, sir. At Salamat, Mr. President. Salamat. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. You can now proceed with the narrative you gave us. And if you can kindly relate to the nation what you told me in the conference just before. Kailangan, Mr. President, kung maaari ninyong payagan na imungkahi ko ito, dapat ang bansa nating Pilipinas sa inyong liderato ay gawin na malakas ang ating kakayahan na manindigan ng sarili, sapagkat dito sa mundo na ito ngayon, hindi tayo maaaring umasa sa ating mga kaalyado kahit na sila na ang pinakamalakas na puwersa sa ating planeta, sapagkat marami din silang mga problema sa kanilang buhay, sa kanilang bansa. Marami pa silang problema sa panglabas. Kaya dapat palakasin din natin ang ating ekonomiya, ang ating puwersa militar, at naintindihan siguro yan ng China sapagkat yan din ang ginagawa nila para sa ganon ay sila ay manatili na isang bansa na malaya. Kaya Mr. President, I congratulate you for your effort to see to it that the country will survive in these critical times. Hindi dapat gamitin ang mainit na kaisipan na kagaya ng mga kritiko natin. Dapat balance lang ang approach natin at mahinahon. That what you said inside, you say again. Hindi lang na sinabi mo kanina, sabihin mo. Okay. Sir, if you can kindly relate to us now what this is the problem of the West Philippine Sea. Alam na po ninyo, nung ako'y nasa Senado, Senate President ako noon, inimbita ako ni President Aquino isang hapon doon sa palasyo, doon sa cabinet room. Nung dumating ako doon, akong unang dumating. Pangalawa, dumating si Senator Trillanes. Pareho kaming senador noon. Meron siyang ibinubulong sa akin na treason. Di ko naintindihan yung gusto niyang sabihin. Pagkatapos nung dumating na si Albert Del Rosario, kalihim ng Department of Foreign Affairs, at kasama niyang presidente, umupo sila. Binibriefing kami ni Del Rosario tungkol doon sa nangyari sa Scarborough, Seoul. At mukhang nagkaroon ng alitan ang pangkat natin at ang pangkat ng China doon. Ngayon, sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yon. Ako naman, bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, kusang loob mo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa inyo pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Sinabi ko kay Presidente Aquino na dahan-dahan, Mr. President, medyo masalimuot yata yan sapagkat hindi natin alam kung anong mga pinag-usapan nila ni Trillanes doon sa mga kinakausap niya sa China. Kaya mag-iingat tayo. Pagkatapos noon, si Secretary Del Rosario, binigyan ako ng sulat ni Ambassador Brady natin sa China na nagre-reklamo na itong si Trillanes
ay binabypass siya. Yung pala, si Trillanes pasok at labas sa China na tila hindi na dumadaan sa immigration dahil inuutosan yata siya ni Presidente Aquino. Kaya sinabihan ko sila na dapat huwag natin gawin yun sapagkat bansa ang nauukol dito. Nagkaroon ng mediation. Ngayon, ang mediator pala doon ay ang Amerika. Ang question ngayon na hindi ko masagot at hanggang ngayon hindi ko alam kung sino ang humingi ng tulong ng Amerika. Ang Amerika ang nag-mediate. Nagkaroon ng kasunduan dahil sa mediation ng Amerika na umatras bawat China at Pilipinas sa area ng Scarborough. Sinunod ng Pilipinas yung kasunduan sa ilalim ng mediation ng Amerika, pero ang China ay hindi sumunod. Ngayon, ang question ko, kung ang Amerika ang naging mediator, unang question, sino ang humingi ng tulong ng Amerika? Pangalawa, bakit nung hindi tinupad ng China ang kasunduan, umatras din siya? Bakit hindi man lang pinagsabihan ng Amerika ang China na tuparin niya yung kasunduan? Ang impression ko bagay, parang ginamit lang tayo doon sa bagay na yun. Ano man na interest ang nauukol para sa Amerika, hindi ko alam. Pero ganon ang impression ko. Hanggang ngayon, hindi ko masagot kung bakit yung mediator natin ay hindi tayo tinulungan para tumupad naman ng China para doon sa kasunduan na umatras sila. Kaya ngayon, sila ang nakapwesto doon, tayo nawala. Yan po ang natatandaan ko na pangyayari dyan sa problema ng tinatawag natin na panatag, isla ng panatag. Senator, I would like the people to know, you have given us really almost the foundation of your talk tonight and probably your answers, na bakit pumayag ang Pilipinas na umatras tayo. I would like to know if you know what drove Aquino to reach that decision to order the Navy to retreat. Yun daw ang kasunduan na natamo ng dalawang panig sa ilalim ng mediation ng Amerika, Mr. President. Kaya dapat siguro si Albert Del Rosario malaman sa kanya kung sino ba ang bilang Secretary of Foreign Affairs noon, sino bang humingi ng tulong ng Amerika? Si Ambassador Quisha ba, na siya ang ambassador ng Pilipinas sa Washington noon, o ang mismong palasyo, si Presidente Aquino? Hindi natin alam eh. Ngayon, dahil doon sa pangyayaring yun nagkakuan tayo na nalugi tayo. Dahil umatras tayo, ay China hindi nila mapaalis doon sa lugar na yun. This is really the dilemma of the nation. For me, sir, the beginning of this problem was when we retreated. And since then, yung mga paperwork about the arbitral award has become meaningless. And the opposite camp of the political side ay nasabi that I should do my very best in asking the UN.
Mr. President, sa aking paningin, hindi naman nasasayang yung decision ng arbitration dyan sa bagay na yan, sapagkat nandyan na yun na palagay ko nakarehistro yung decision na yun sa record ng UN. Alam nila yun. Ang karapatan natin nanggaling din sa UN Convention of the Law of the Sea. At yun gawa ng United Nations. Kaya ano pang kailangan resolusyon ng UN para malunasan yung sigalot na yan para sa atin? Palagay ko kahit na may resolusyon ng UN, hindi naman maipapatupad ng UN yung resolution nila. Wala silang police force. Wala namang world government na kagaya ng istruktura natin sa ating bansa. Meron tayong hukuman, meron tayong police, na kung merong kailangan na usapin tungkol sa hustisya, mapupunta ka sa hukom. Hindi ganyan sa level ng mga bansa. Sa level ng mga